Sa pepper spray po sir, temporary siyang mabubulag at mahirap pang makakita kasi maanghang po yun. Pinagsamang mga iba't ibang uri ng pampaanghang katulad ng mga sili at saka po oil, kaya medyo makapit po yun. Ngayon mahirapan po siyang makakita at mahirapan siyang makahinga. Tatagal po yun ng, kung normal lang po at wala naman siyang ibang problema, wala siyang allergy reaction, hanggang 30 minutes po yun. Pero pag po may mga allergy reaction, magtatagal po yun. Kaya kailangan, pag bubuga kayo ng pepper spray, pananagutan po ninyo na i-assist yung inyong binugahan. Linisin ng tubig, punasan, siyempre yung mga pang kontra sa anghang. Huwag po malamig na tubig kasi madodoble yun. Yung malamig, mga sakto lang po yung lamig. Huwag din naman mainit. So yun lang naman po ang panlinis yan. Tubig, pwede rin pong powder. Hi sir, tama po ang inyong comment. Sa pag-aresto po talaga, ang first rule po ay dapat ay mas malaki po yung puwersa nung nag-aaresto kaysa dun sa arestuhin. Halimbawa po kayo ay mag-aaresto ng isang tao, kailangan po kayo ay 3 or 2 po. Hindi po pwedeng mag-isa ka lang po. Kung kayo po ay mag-isa, tumawag po kayo ng backup. Kung naman po kayo ay walang baback up sa inyo, mas makabubuti po na hindi na po natin arestuhin. Itabuhin nyo na lamang po. Kasi wala po nag-aresto talaga na mag-isa lamang po. Lalo na pong kung 5 yan, diba, nag-aaway, nag-riot, ay huwag po kayong gigitna. Pituhan nyo na lang, pito-pito ka lang, para malaman nila na may nananaway pala. Pag may dumikit, di hampasin mo. Huwag na huwag po kayo magpapadikit at baka magawan po kayo ng baril. Kung mas mapuwersa po sila sa inyo, kung 5 sila. Kasi pag hinarap po doon yung isa, ay nasa likod mo yung 4, paano yun? So yun po yun. Salamat po. Hi, shout out sa iyo Lodi. Ang pinag-uusapan po namin dito ay force continuum. At yung pong pagtawag po sa inyo pong security officer o kung sino man pong gusto niyo pong tawagan, ayan po ay napapaloob sa escalation, problem escalation chart. So, sa kukuha ko po ang tatanungin na hindi po kayo dapat tumawag ng barangay. Halimbawa, ikaw yung security, tatawag ka po ay sa iyong officer. Tatawag ka ay sa inyong base radio controller. Sila po ang magdi-decide kung sinong tatawagan. Yun pong problem escalation chart ay doon po nakalagay yung mga protocol kung sino ang, halimbawa, may nagtitinda ng sampagita dyan sa lugar mo na hindi mo paalis, tatawag mo doon at padadala nila ng backup. Halimbawa naman yung magbabarilan sa post mo, itatawag mo rin doon sa inyong control base at sila rin magdi-decide kung sinong tatawagan. Halimbawa ay nasusunog, doon mo pa rin po itatawag. Yun po ay nandun sa problem escalation chart. May nadapa, halimbawa nadapa ay ordinaryong tao, nadapa ay VIP, sila po magdi-decide kung sino pong tatawagan. Again, yun po ay problem escalation chart at hindi po force continuum. Ang force continuum po ay yun yung nandun po yung mga reasonable force na ina-apply natin. Nasa use of force siya na subject, yun po yung i-apply natin dun sa sitwasyon na kung saan ay yun yung nirespondihan po ninyo. Level by level po. Kaya nga siya ay escalation of force applied. Nandun po yan sa use of force na papaloob. Pati po yung use of deadly force. Nandun po lahat yun. Yan po sinasabi mo ay nasa problem escalation chart. Salamat po, sir.